to be all right this 2025, let's face it with the right focus. Meron ditong dalawang options. Either to please the flesh or to please the spirit. So, ano bang ibig sabihin ng sowing in the flesh? Ang nagpupunla daw sa laman, ito yung uri ng tao na hinahangad niya kung ano yung magpapasaya lang sa kanyang laman, sa kanyang mga kiliti, sa kanyang mga urges. At ang pagpupunla naman sa espiritu, ito daw yung pamumuhay ayon sa nilalayon o ninanais ng banal na espiritu sa atin. Ibig sabihin, nilalayon ng Diyos para sa atin. So, sa ating buhay, as we assess ourselves, sa mga nakaraang taon, hindi lang last year, no, sa mga nakalipas pa, paano ang naging pagpupusigi mo o yung focus mo sa buhay? Mas ano bang pinapahalagahan mo pagdating sa mga desisyong ginagawa mo? Ang mga desisyong ginagawa mo ba ay more on para masatisfy ang laman, itong laman lang na ito? O yung mga desisyong ginagawa mo ay mapapurihan ang Diyos sa buhay mo? At syempre, kung ano yung ating pipiliin, may kaakibat ito na bunga. Kung palalawakin pa natin ang sowing in the flesh versus sowing in the spirit, ito yung sa pagitan ng feasting and fasting. Kasi likas sa tao ang gustong kumain at magpakasasa, busugin ng kanyang laman. Yung nature ng tao usually ay sky's the limit. So, it is between feasting at gusto ng Panginoon kasi fasting eh. Yung handa kang mag-ayuno, ipagpaliban mo yung mga toxic na pagkain para hindi mahadlangan ng yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag malusog ang katawan mo, walang hadlang para hindi ka makapagpupuri sa Panginoon. Pangalawa is either partying in the world or prayer meeting. Ano yung mas pipiliin mo? Kapag mas gusto mo yung mga partying sa labas at saka ka na, Lord, kasi makakapag-pray naman ako eh, kahit saan. At pag nagiging madalas na yun, malamang sa malamang, you check your focus. Kung ano yung sinasatisfy mo. It's between movie marathon or meditation of God's Word. Alin ang mas inuuna mo? And another example is between your personal desires versus the providential design. Pag sabing providential, a design of God for your existence. Ano bang design ng Diyos sa iyong pagkatao? Ang siya ay papurihan, siya ay paglingkuran, siya ay kilalanin at walhatiin sa iyong buhay. Hindi para masunod ang gusto mo. It's very important for us to continually ponder the Word of God and always seek after the guidance of the Holy Spirit. At patuloy na dumalo sa mga ganitong nang sa ganon, ay hindi ka malason mismo ng dyablo. Kasi alalahanin natin, Satanas mismo ginamit niya ang Word of God para linlangin sana si Jesus Christ. Buti na lang, mas magaling at marunong si Jesus Christ sa Biblia. Kaya hindi niya nadala. But you see here, it is very dangerous when our concept is that when we decide to focus on satisfying our flesh, this is the very propaganda and principle of Satan, to do what you want instead of doing what God wants. So our focus must be right, and it will be right when our focus is to please the Holy Spirit. So ito yung unang dapat nating makita. When we decide to focus on sowing for the Spirit, may sacrifice na kaakibat ito. Na unahin natin si Lord kahit anong mangyari. Kahit kapalit man yan ng ating comfort, kasi nga alam natin, ang ating pag-una sa Panginoon ay mayroong kapakinabangan pagdating ng panahon. Amen po ba? So, let it be that our focus will be right, and it will be right when it is to please the Holy Spirit.